dito guys, nakikita natin yung pagmamahal sa'yo ng person mo, no? Kung hindi pa kayo nagsasama ng person nyo, mga kapiksi, gusto nitong mag-propose sa'yo, gusto nitong magsama na kayo. Kaya lang, for some of you, sabi nga natin yung religious factors, no? Pwedeng nagiging ano to, mga kapiksi, dahilan kung bakit hindi kayo magpakasal, kasi pwedeng magkaiba kayo ng reliyon, mga kapiksi, tapos parang it's either ayaw mong magpa-convert sa kanya or ayaw niyang magpa-convert sa religion mo. Nagiging hindrance yun, mga kapiksi, and nagiging source of loneliness yon para dun sa person mo. Kung malungkot ka, malungkot din yung person mo. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo, para makita natin kung ano yung nararamdaman sa inyo ng inyong current specific person. So, kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe, love message para sa inyo, mga nangyayari sa relationship nyo. So, love yourself first, mga kapiksi, no? Ito naman guys, always love yourself. Hindi lang love yourself first, mga kapiksi, but always make sure to love yourself always, no? Minsan kasi naaano to parang na tawag dito, nagkakamali sila ng intindi, nami-misinterpret na dapat yung sarili mo na nila yung inuuna nila, when in fact dapat sarili nyo, palagi nyong sinasama yung sarili nyo sa kahit kailan, mga kapiksi. Minsan kasi pag sinasabing unahin mo muna yung sarili mo, parang it sounds selfish, no? Sa ibang tao. But ang totoo or ang mas magandang explanation is to always include yourself, love yourself sa kahit anong sitwasyon, mga kapiksi. And palagi ko nga sinasabi na if mahal mo yung specific person nyo guys, dapat mahal nyo rin yung sarili nyo, di ba? Kung nagawa nyo silang mahalin, dapat magawa mo ring mahalin yung sarili mo. Kasi importante ka rin. Kung importante yung person mo, importante ka rin. So, wag nyong, in short, wag nyong iti-take for granted yung sarili nyo just because baliw na baliw ka sa specific person mo, di ba? So, if obsessed ka sa kanya, if baliw na baliw ka sa kanya, dapat kung ano yung binibigay mo sa kanya, ganun din yung binibigay mo sa sarili mo. And it will also be reflected back to you. Kung ano yung binibigay mo sa sarili mo, yun din yung ibibigay sa'yo ng specific person mo. So, kung mahal mo yung sarili mo, definitely, your specific person will love you back, guys. Okay? Alright. So, yeah. Another message, Gemini. Religious factors. For some of you, pwede nagkakaroon kayo ng difficulties sa relationship nyo dahil magkaiba kayo ng religion, or pwede magkaiba rin kayo ng cultural beliefs, especially guys kung magkaiba kayo ng lahi, no? Most of the time ganun, pag magkaiba ng lahi, magkaiba ng mga paniniwala, diba, cultural beliefs. So pwedeng nagiging factor yon, mga kapiksi, para magkaroon kayo ng mga difficulties sa relationship, guys. Okay? Pero yung mga ganyan naman, guys, sa pag-uusapan naman yan. So, that's fine. And always remember, guys, it is safe for you to love. Huwag kayo matakot na magmahal. Yung iba kasi, guys, no, parang pinipigilan nila yung puso nila dahil sa mga traumatic events, and they're living in fear. Kaya more fear din, or more evidences of fear din yung na-experience nila. It is safe to love, mga kapiksi. It is nice to love. And always remember na pag namahal kayo, babalik din yan sa inyo, mga kapiksi. Okay? As long as you also love yourself and respect yourself. And may boundaries pagdating sa love life, mga kapiksi. So open your heart. Be open to receiving the gifts of love from the universe, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga love messages na yan, love situation.
shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup guys. So sa mga interesado, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, dito guys, Gemini, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating feelings, energy, mga kapigsi. Dito guys, nakikita natin yung pagmamahal sa'yo ng person mo, no? Kung hindi pa kayo nagsasama ng person nyo, mga kapigsi, gusto nitong mag-propose sa'yo, gusto nitong magsama na kayo. Kaya lang, for some of you, sabi nga natin yung religious factors, no? Pwedeng nagiging ano to, mga kapigsi, dahilan kung bakit hindi kayo magpakasal, kasi pwedeng magkaiba kayo ng reliyon, mga kapiksi, tapos parang it's either ayaw mong magpa-convert sa kanya or ayaw niyang magpa-convert sa religion mo. Nagiging hindrance yun, mga kapiksi, and nagiging source of loneliness yun para dun sa person mo. Kung malungkot ka, malungkot din yung person mo, guys, no? If ever man, no, sa mga nakaka-resonate, if ever man na hindi matuloy yung kasal nyo dahil sa religious factors nyo, mga kapiksi. But your person loves you and gusto niya na magkasama kayo, parang legally, no, into marriage, guys. Pwede rin na, so ganun, mga kapiksi. Pwede rin na nagkakaroon ng third party in terms of let's say for example family, no? Hindi yung third party na kabet guys, but yung family, especially kung religious talaga, no? Parehas religious yung parents mo or yung parents niya, and nag-o-oppose sila dun sa marriage nyo, parang ganun. Yung nakikita natin na hindrance dun sa relationship nyo, mga kapiksi. But this person definitely loves you. Parang ikaw yung, parang nakikita niya sa'yo yung kalahati niya. So, ibig sabihin parang mini-mirror niya, parang mini-mirror mo sa kanya siya. Parang yung kalahati talaga. Nag-gets nyo ba, mga kapiksi? Ikaw yung other half para sa kanya. And kapag magkasama kayo, or since naging in a relationship kayo, mga kapiksi, naging source of happiness ka, and at the same time naging source of healing ka sa kanya, mga kapiksi, lalo na kung meron siya mga trauma sa relationship, guys, no? Ibig sabihin, kung marami siyang mga emotional pain na pinagdaanan dahil sa mga previous na relationship niya, naging source of healing ka sa kanya. Kaya itong person mo parang hindi niya kaya na mabuhay ng wala ka, at least for now, mga kapiksi. And okay lang sa kanya, kumbaga parang ngayon nagsisettle siya na okay lang na magkasama kayo kahit na hindi kayo kasal, pero yun yung palagi niyang iniisip, na para sana dumating yung time na makasal din kayo, mga kapiksi, kasi parang yun yung greatest offering niya sa'yo. Alright? And ikaw talaga yung kanyang source of happiness, mga kapiksi, no? Unconsciously, palagi kang hinahanap ng person mo, mga kapiksi. There's a strong water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio, and air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Pero para sa person mo, guys, ikaw yung safe haven niya, no? Ibig sabihin, ikaw yung comfort zone niya. Ganun yung tingin niya sa'yo, na parang kapag nandyan ka, very comfortable siya, very at peace, very secure, na hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano. Kasi parang ganun katibay yung bonding yung dalawa, mga kapiksi, na parang sabi ko nga, ikaw yung kalahati niya
para sa kanya. Ganun yung tingin niya sa'yo. Ikaw yung kalahati niya, guys. So, mahal na mahal ka nitong person mo, mga kapiksi. Wala tayong nakikitang kahit anong bahid ng negative energy dito, except dun sa magkaiba nga kayo. Yung iba, magkaiba ng religion, magkaiba ng kultura, kaya parang kahit nang gusto magpakasal, parang hindi matuloy. At least dun sa iba. Okay? So, comment down below na lang if naka-resonate kayo, mga kapiksi. And, tingnan natin yung love advice or love message para sa inyo, guys. Time out muna sa love life. Mag-focus sa iyong sarili. Pero not necessarily na, especially dun sa relationship nyo, kung okay naman yung relationship nyo, guys. Okay lang yan. Basta kailangan nyo lang i-include yung sarili nyo. Palagi, wag nyong kakalimutan. Love yourself, mga kapiksi. Mag-focus sa sarili. Okay? Or mag-focus sa, alam yun, parang wag natin paikutin yung mundo natin sa kanila, sa relationship, mga kapiksi. You have your own life, do things that you love, diba? Asikasuhin mo yung sarili mo, gawin mo yung mga bagay na gusto mo, mga kapiksi. Yeah, make time for yourself as well, guys, no? It will make you more attractive, mga kapiksi. Self-love ito. Self-love ito, okay? Self-love, mga kapiksi. So, don't forget self-love, guys. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.